Mga minamahal na manonood, magandang araw sa inyong lahat. Ako ay naririto upang talakayin ang isang napapanahong isyu na patuloy na nakakaapekto sa ating mga kabataan. Ang pagka-adik sa K-pop at K-drama. Sa paglipas ng panahon, ang K-pop at K-drama ay hindi lamang naging bahagi ng ating kultura, kundi naging isang malaking bahagi ng buhay ng maraming kabataan. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga positibong epekto, hindi maaaring baliwalain ang mga naging negatibong epekto nito. Ang sobrang pagkahumaling sa K-pop at K-drama ay maaaring magdulot ng ilang negatibong epekto sa ating mga kabataan. Isa na rin rito ang pagkakaroon ng labis na pagka-adik at pag-aaksaya ng mga oras sa halip na mag-focus sa kanilang pag-aaral o iba pang mahalagang gawain. Maaaring mas pinili ng ilan na maglaan ng oras sa panunood ng mga palabas at pag-aabang ng mga bagong update tungkol dito. Bukod pa rito, ang sobrang pagka-adik sa K-pop at K-drama ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng malabong pagkakakilanlan at kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Sa pag-idealize sa mga idolo at karakter sa mga palabas, maaari nilang kalimutan ang kanilang sariling pagkakakilanlan at magkakaroon ng labis na pagkaasa sa mga hindi totoo o imposibleng sitwasyon. Hindi naman natin sinasabi na masama ang pagiging interesado sa K-pop at K-drama. Ngunit, mahalaga rin na tandaan ng mga kabataan na dapat lamang ito ay isang bahagi ng kanyang buhay at hindi ang sentro nito. Mahalaga pa rin maglaan sila ng sapat na oras sa kanilang pag-aaral at pamilya at iba pang mahalagang gawain. Sa ganitong paraan, maaari nating balansehin ang kasiyahan at responsibilidad. Hindi natin kailangang isakripisyo ang ating kinabukasan at pag-unlad dahil lamang sa ating pagkahumaling sa mga bagay na pansamantala lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay maging gabay at inspirasyon ng ating mga salitang ito sa ating mga kabataan tungo sa isang maayos at balansing pamumuhay. Mabuhay tayong lahat!